Hello! Welcome sa InvestEd. So today, magre-reply na naman tayo sa ating mga masugid na subscribers. So guys, itong video na to ay requested ni Ma'am Maribel. So sabi niya dito, "Hi sir, ano po ang insight nyo sa DNL? Salamat po." Okay guys, so kung ready na kayo, stay ka lang. I'll show you how. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan nyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Titignan natin dito guys, yung current price ni DNL Industries ay nasa 7.63 pesos per share na time na nire-review natin ito. And also guys, kung titignan natin sa aking screener na ginawa, yung kanyang 52-week high ay nasa 8.70 pesos per share and 52-week low na nasa 5.16 pesos per share. And today, yung kanyang current market cap ay nasa 55.7 billion pesos. And also, this is the dividend information and this is the sector na kinabibilangan ni DNL Industries. So, kung titignan natin dito guys, yung revenue ni DNL for the past 10 years. So, from 2011, yung kanilang revenue ay nasa 3.5 billion pesos. Kung titignan natin dito, over the years talaga nakikita natin na nag-grow yung kanilang revenue. So dito nakikita natin na nasa positive sign and very good yung kanilang growth rate for the past 10 years. So now kung titignan natin dito, yung kanilang income naman for the past 10 years, nakikita din natin dito guys na nag-grow din yung kanilang net income for the past 10 years. So madaling salita, yung kanilang revenue and income ay predictable. Natin dito guys, in trailing 12 months, yung kanilang revenue ay nasa 25.47 billion pesos per year and earnings in trailing 12 months na nasa 2.6 billion pesos. So now kung titignan natin dito guys, yung projection ng mga analyst sa company in 2022, sa kanilang revenue ay nasa 26.88 billion pesos per year and earnings na nasa 3.04 billion pesos. And also guys, kung titignan natin dito, in 2023, yung projection ng mga analysts sa kanilang revenue ay nasa 32 billion pesos and earnings na nasa 3.9 billion pesos. So dito guys, nakikita natin na talagang predictable and continuous na nag-grow over the years yung kanilang revenue and earnings. So kung titignan natin dito, mayroong 18% forecasted annual earnings growth ang DNL.
titignan natin dito guys yung liquidity and financial health ni DNL. So mag-focus muna tayo guys sa debt to equity ng company. So over the past 10 years guys, napapansin nyo na hindi tumataas ng 40% yung kanilang debt to equity, which is good, no, para sa mga potential investor or investor ng company. Dito nakikita natin na walang utang masyado itong si DNL. Tignan natin dito yung current ratio ng company for the past 10 years. Nakikita natin na nasa excellent level of categories yung kanyang current ratio. And likewise sa kanyang financial leverage, hindi gaanong kataasan yung kanyang financial leverage. So nasa excellent categories itong si DNL in terms of liquidity and financial health. And also guys, kung titignan natin dito yung kanyang working capital for the past 10 years, nakikita natin dito na nag-grow yung kanyang working capital. So yung ibig sabihin ng working capital, mas malaki yung kanyang current assets kaysa sa kanyang current liabilities. So para makuha yung kanyang working capital, okay, ma-minus lang natin yung kanyang current assets minus sa kanyang current liabilities para makuha natin yung working capital. Okay, so kung titignan naman natin dito yung kanyang net profit margin for the past 10 years guys. So from 2011, yung kanilang net profit margin guys, take note, ay nasa 19%. So that's a very high na net profit margin. Now, kung titignan natin dito guys, over the past 10 years, nakikita natin na bumababa yung kanilang net profit margin. So there's something na nangyayari sa company. And in 2020, yung kanilang net profit margin, pinakamababa ay nasa 9.25%. And in trailing 12 months guys, ay nasa 10.23% na yung kanilang net profit margin. So kung willing ka mag-invest sa DNL, yun ang aalamin mo kung bakit bumababa yung net profit margin. Okay? And now, kung titignan naman natin dito guys, yung return on equity ng company for the past 10 years naman, nakikita din also natin na bumababa yung kanilang return on equity. And also, kung titignan natin yung kanilang return on invested capital, ganun din, no? Bumababa for the past 10 years. So, ayun yung mga kailangan mong alamin kung bakit siya bumababa. Okay? Natin dito guys, yung kanilang net profit margin ay nasa 9.3%. And kung titignan natin dito ngayon, yung kanilang net profit margin ay nasa 10.2%. So dito guys, nakikita natin na nag-improve yung kanilang net profit margin. Okay guys, kung titignan natin dito yung insider transaction for out of past year and until now, nakikita natin. And recently lang, on June 2, 2021, si Yen Yong Lau, meron siyang nilabas na 199 million pesos. And on June 14, 2021, si Leon Lau naman, meron siyang nilabas na 483.9 million pesos. So dito nakikita natin yung insider trading volume transaction. So dito nakikita natin na for the past dito nakikita natin na majority na kanilang shares ay binebenta nila, no? So ayan, nakikita natin. So and nakikita natin dito for the past 3 to 6 months, nakikita natin dito na majority ng lumabas ay individual. Ayan, on today ay nasa 79.3 79,000 lang yung pumasok na insider transaction sa company. Kasi tayo wala pa yung third quarter result or earnings ng company. So tignan muna natin dito yung second quarter result. So the company reported a strong second quarter result with improved earnings, revenue, and profit margin. So kung titignan natin dito guys, yung kanilang revenue na nakuha in second quarter ay nasa 6.9 billion pesos, up by 53% from the second quarter of 2020. Now, kung titignan naman natin dito, yung kanilang net income ay nasa 671.4 million pesos,
up by 134% from the second quarter of 2020. Yung profit margin ng company na nakuha nila in second quarter ay nasa 9.7%, up from 6.4% in the second quarter of 2020. So the increase in profit margin was driven by higher revenue. So kung titignan natin dito guys, yung shares ng company for the past 10 years. So although in 2011, 2012, and 2013 nakikita natin na every year tumataas yung kanilang shares. So meaning there's dilution of shares in 2011, 2012, and 2013. However, in 2014 until now, wala nang dilution na nangyari sa kanilang shares. So dito nakikita natin na maganda, no? And also kung titignan natin dito yung ownership breakdown ng DNL ngayon, 66.6% owned by private companies and 24.4% owned by general public, 6% owned by institutions. That's a good thing na 6% lang ang ownership ng institutions, and 2.8% owned by individual insiders, and 0.2% owned by employee shares. Okay, so this is the ownership breakdown ng TNL. Okay, so kung titignan natin dito guys, yung competitors review natin. So in terms of revenue guys, in trailing 12 months, nakikita natin na sa pangalawa ang company in terms of revenue. In terms of net income, nakikita natin dito guys na pangalawa ulit ang company in terms of net income trailing 12 months. Market cap, pangalawa ulit ang company. And in terms of beta guys, nakikita natin na nasa 0.94. So dito guys, nakikita natin na less volatile ang company compared to the market. And yung may pinaka less volatile naman sa mga competitors ni DNL ay ang company CNPF na nasa 0.2 beta. So ngayon merong PE ratio si DNL na 21.39, and kung compare natin siya sa mga competitors ng company, so may pinakamababang PE ratio dito ngayon ay ang company CFI na nasa 3.71. Okay? So, dito nakikita natin na mataas yung PE ratio ng company. Now, in terms of price to book value, nakikita natin na nasa 3.13. So, yung may pinakamababang price to book ay ang company VMC na nasa 0.77. In terms of price to cash flow in trailing 12 months, nasa 16.91 yung kanyang nakuha. So dito nakikita natin na mataas yung kanyang price to cash flow. And in terms of price to sales ratio guys, nakikita din natin dito na yung may pinakamababang price to sales ratio ay ang company Vita na nasa 0.27. Ang company ay nasa 2.19. So kung tignan natin dito yung dividend history ni DNL, so nakikita natin dito na meron silang binibigay na every year na cash dividend and special cash dividend, no? And in 2020 lang sila hindi nakapagbigay ng special cash dividend sa kanilang mga shareholders. Kung titignan natin dito yung long dividend history ni DNL from 2014 na nag-umpisa sila magbigay ng dividend ay nasa 1.4% per year, and dividend per share na nasa 10 centavo dividend per share per year. And also guys, fast forward to today, yung kanilang dividend yield na binibigay sa kanilang mga shareholders na ay nasa 2.4% per year, and dividend per share na nasa 18 centavo dividend per share. So dito guys, nakikita natin na growing yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang mga shareholders, and also stable naman sila nagbibigay ng dividend sa kanilang mga shareholders. So, today, yung kanyang current payout ratio ay nasa 38%. So, dito guys, nakikita natin in terms of dividend coverage, nasa green flag tayo sa DNL.
Okay, so kung titignan natin dito, yung current fair value ngayon ni DNL ay nasa 9.92 pesos per share. So dito guys, in terms of my current fair value, ang company ay nasa undervalue. And also kung titignan natin dito guys, in terms of future value natin, nasa 3.97 yung ating nakuhang fair value. Samantalang sa Peter Lynch valuation natin ay nasa 7 pesos per share. And Graham Formula na nasa 4 pesos per share, and DCF na nasa 3.51 pesos per share. So for me guys, ang company ngayon ay nasa undervalue. So kung nasa watchlist nyo itong si DNL, so ito yung right time para bumili sa DNL Industries. So now, sa pagre-review natin sa DNL Industries, meron lang tayo napansin na dalawa. Unang-una, ang company in terms of quality of earnings. So bumababa yung profit margin ng company for the past 10 years. And also, insiders, for the past 3 months, sila ay nagbebenta sa DNL Industries. So ito lamang yung mga napansin natin na medyo red flag ngayon sa company. Other than that, nasa quality naman yung ibang criteria natin sa DNL Industries and pasado naman. Okay guys, so kung nakaabot ka dito hanggang sa dulo, kinocongratulate ko ikaw dahil meron akong free sa'yo, meron akong ibibigay sa'yo. Kung gusto mo magamit itong aking free screener, so i-comment mo lang sa baba o sa comment section yung I want. Then ilagay mo na rin yung email address mo para mabigay ko ito sa'yo, itong ating free screener. Okay guys, so maraming salamat sa suporta. And this is PSC Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is PSC Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.